Good morning guys. Today is Thursday, 6:26 AM. Yan. Oops. Mag-prepare na tayo at magdi-deliver na tayo. 65 kilometer na lang para doon sa deliveran natin. So dito tayo, 'di ba? Dito tayo nagpalipas ng gabi sa Rose Creek Rest Area. So open sila ng 8 AM. 6:45 pa lang naman. Tama ba? 6:27 pa lang naman. 6:45. So mag-ano na tayo, magtimpla ng tea. Yung tea, hindi ko na nilalagyan ng asukal. So ito yung gamit ko na tea, oh. Paragis with moringa and guyabano. Malunggay pala yung moringa sa English. So yan, every morning ito ang inaano ko. Naka ilang bags na rin ako na ito. So kailangan na mag-prepare na tayo. Malamig eh. Kaya naka-underground truck ko kanina, pinander ko kaninang madaling araw dahil malamig. So prepare tayo ng tea. Dahil syempre dahil malamig nga, magko-coverall ako. Total ano lang naman, 45 minutes o 1 hour nandun na tayo sa deliveran, kaya susuotin ko na to. Pag nagpantalon tapos mag-coverall, kasi magyayakap-yakap tayo ng tarp. Para magyakap-yakap man tayo ng tarp, hindi tayo magkadumi-dumi o magrasahan man, hindi yung pang ano natin, yung pang forma-forma na damit. May napanood ako na bata pa na babae na truck driver, 27 years old pa lang siya, nakaka-inspire, di ba? So nasa US base siya, taga-US siya. Ang pangalan niya Ella BNS o Ella. So nakakatuwa lang kasi sa dami ng trabaho, truck driver pa pinili niya, tapos flatbed pa, 'di ba? So kung mahirap yung trabaho natin na flatbed, much more para sa kanya dahil babae siya. Pero bakit truck driver ang pinili niya? Kasi more fun, kumbaga. More fun sa flatbed dahil iba-iba ang ma-encounter mo talaga sa flatbed. Minsan nakita ko siya, panoorin nyo guys, i-follow nyo siya sa Facebook, Ella BNS, batang-bata pa na truck driver. Nakakatawa nga, since nagsimula siya, nagkumuha ng lisensya hanggang sa naging truck driver, may video siya. Nakakatuwa lang, nakaka-inspire lang kasi nga marami sa atin na nahihirapan sa flatbed, pero siya yung patuloy ang pinasok niya. Kaya nakakatuwa lang, nakakatuwa sa kanya, nakakatuwa siya dahil unang-una bata pa siya, dalaga pa yata siya, pero bakit ganun trabaho ang pinasok niya. So
kung kilala nyo si Ella at kasi nakita ko talagang nahirapan siya kung paano mag-secure. So dahil bago pa siyang truck driver, bago lang siya, this year lang, ilang buwan pa lang siya. I-share nyo yung video ko, baka may makuha siya konting idea. Kung meron siyang Ella, kung napapanood mo yung video ko, comments ka lang kung meron kang gustong itanong. Dahil may mga naka-follow din sa akin dati ng mga biyaheng US nung bago pa sila. Sa akin din sila kumukontak, nagtatanong lang kung yung mga bagay na hindi nila alam, lalong-lalo na sa pag-secure. So ngayon okay na sila. Matagal na, maraming mga taga US din ang naka-follow sa akin na kinokontak din nila ako kung paano proper securement ng load. So hindi naman ako magaling, nagbibigay lang ako ng konting idea kasi kung may idea ka na, baka mas madagdagan pa, di ba? Yun ang doon eh. Bigayan lang naman tayo dito, bigayan ng idea. Ayusin ko muna tong kape ko, Tiko. So see you later. So nasa 65 km na lang para doon sa deliveran natin. Nagsuot na ako ng coverall para ready to go na. Ready to fight kasi magtitiklop tayo ng tarp. So nandiyan, ayan kung makikita nyo, napakaganda ng rest area dito. Binibigyan talaga nila ng pahalaga yung mga truck driver. Yun, kaya isa sa nakakatuwa dito dahil nga hindi tayo problema kung saan tayo paparada magpalipas ng gabi dahil meron talagang truck stop o rest area na mahihintuan natin. So nasa 60 km naman, 55 km to 60 km Flying J, doon magdi-diesel tayo. Pwede rin sana tayo doon, kaso nga lang past 8 na, magna 9 PM na tayo huminto kagabi, kaya mahirap na dumiretso doon, baka wala tayong maparadahan, mapupuyat lang tayo, diba? So yun, nagbabasa-basa na naman tayo ng comments at nagre-reply. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta kay Filipino Truckers Pro at sa YouTube natin, Filipino Truckers Pro 2. Please support and subscribe, wala namang bayad yan diba? Ito nga pala yung rest area na maraming truck makakaparada. Si Kenji, kabilaan, pwede pumarada. More than 50 truck pwede pumarada dito. Ito lang ang kagandahan dito. Sana nga magkaroon ng ganito sa atin, diba? Para makatulog ng maayos, walang ma-overfatigue sa mga truck driver. Okay? Let's go guys, isa tayo. Huwag kalimutan, paalala ulit, tag-test patras. Let's go. May washroom naman dito, pero syempre iba pa rin yung washroom doon sa gasoline station dahil may tubig dito. Tissue, magdala ka sarili mong tubig. Diba? Ganda ng parada ng mga truck, safe na safe.
side mirror, bumuka na yung truck papunta doon sa passing lane kasi papasok tayo eh. Four-way lights kasi below 80. Pag na-reach na natin yung 80 km per hour, i-off na natin yung four-way lights or hazard. Didiesel lang tayo dito sa Flying J, then diretso sa Deliveran. Kung makikita nyo guys, marami pa akong diesel, more than half pa, mahigit kalahati pa yung diesel natin, pero magkakarga na tayo kasi baka papick-upin tayo doon sa Slave Lake. So wala nang dieselan doon, nandito sa Edmonton, nasa city ng Edmonton lang yung dieselan. Meron man doon sa Atchison, Petropas, pero ganun din, mas maganda, prepare na tayo, mag full tank na tayo para kung saan man tayo pipick up, eh marami tayong diesel para pag pick up natin, kung ang biyahe papuntang BC, sa BC na tayo magkarga. Ganon siya, malayo na, kaya kailangan ready. Total wala namang bayad magkarga ng diesel eh. Hindi naman tayo apektado, kundi makakabuti pa para sa atin. So kailangan ready lang tayo. Napakalaki rin ng Flying J dito sa Edmonton. Ito isa sa magandang paradahan din. Kaso lang laging puno to pagdating ng gabi na, kaya hindi na ako dumiretso dito dahil sigurado wala tayong mapaparadahan. Ay yung Flying J oh, napakalaki oh. May Tim Horton doon. Pero hindi na tayo bibili ng Tim Horton dahil meron na tayong tea. Nagtina ako, nagtimpla dahil every morning umiinom ako ng Paragis tea. Yun ang ginagawa ko. Diesel muna tayo. So tapos na tayo mag diesel, meron pa tayong 29 km na tatakbuhin. Ang kagandahan sa Flying J, meron din siyang panghangin ng gulong. Kung malambot gulong mo, dyan din sa pump station, nandoon din yung hanginan, libre, free. Sa iba kasi may bayad, kailangan maghulog ng $2. Pero dito libre. Kung malambot ang gulong mo, nag-tire check ka, pwede mo dagdagan na dito. One, two, three, four, apat na hilera plus doon pa oh, dami. Siguro may 100 truck dito makaparada sa Flying J na ito.
Ito nakagitna na. Nakagitna na tong tanker eh, para makaparada lang. Dito na tayo guys sa customer natin. Left into the parking lot, then your destination will be on the right. Ayan o, steel crop door product. Pinauna na dito. Si paring Ray. So, dito na tayo. Dito na tayo sa ano. Oh, panlaban sa tiklupan ng tarp. Kanina ka pa? Kanina pa. Ay, nakatiklop ka na pala ng tarp ah. Ha? Ang bilis mo, nakatiklop ka na ng tarp ah. Hindi pa ako, tumaparang sa client eh. Ganyan na ginawa ko secure nito. Oh, ito guys, ang proper way na ano, maganda na pagka-secure oh. Kadena, tsaka may belly strap oh. Kasi mahirap yung ano eh, yung load na to. May tumalsik na sa amin na ganyan eh. Di ba? May natalsik na sa amin ng ganyan na load dahil lumuwag. Kaya mas maganda, maraming securement, maraming strap, kadena, kaysa gumulong. Ang lamig kagabi. Nakabitiligan ako eh. Electric pa ka ba? Nag-heater na nga ako. Tanggal mo na ako. Hindi na, okay lang. Maaga pa naman. Exercise. Hanggang bukas pa tayo. Hanggang bukas. Para mag-reload. Oo, Friday nga pala bukas. Ayun, magtatanggal tayo ng tarp. Kailangan makapick up tayo eh. Ayan. So magtatanggal tayo ng tarp. Kung makikita nyo yung pag-ano ko ng portable strap oh, nakaipit yan. Hindi talaga maano. Uniform kasi namin to sa mining. Kaya nakapang mining daw. Tagal na to, 2023 nung nag-mining kami. So ito naman yung load natin. Pares din sa kay paring Ray. Yan. 3 chain ang gamit ko dito sa unahan. Kaya siya din dala-dalawa. Hindi ko na nga lang nalagyan ng belly. Pero mas maganda kung may belly pa. Dahil kampante naman ako. Dahil 3 ang kadena nilagay ko dito sa unahan. So sabi nung receiver, unahin natin i-deliver yung ano sa kabilang side. I-drop yung mga angle bars yun sa unahan no? So matagal kami nagsama ni paring Ray. Lahat ng diskarte marami ako napulot sa kanya. Kunti lang diskarte ko eh, kunti lang ang idea ko. Pero nung nagsama kami ni paring Ray, dahil almost 3 years kami nag-team, so
marami ako napulot talaga sa kanya na about sa securement, kasi marami siyang nalalaman talaga dahil matagal siya sa construction, sa EEI. Matagal siya, kaya ang dami niyang alam sa securement. Ako, dito lang ako sa Canada, dito sa Kelsey lang ako natuto yung mga securement na to. Dahil sa Pilipinas, nung sa Skyway ako, dami kong rigger, dami kong helper, kaya drive lang talaga ako doon. So si paring Ray, mga diskarte sa pagkadena, securement, sa kanya ko lahat na nakuha or nadagdagan yung kunti kong kaalaman. Maraming naidagdag nung nagsama kami. Magaling si paring Ray. Engineer na tawag sa kanya eh. Siguro engineer to eh. Hindi lang sinasabi. Dati kasing supervisor siya. Then eto, nung nagsama kami ang pinakamatagal na team at kami ang naka-break ng record ng sa brand new na truck. Wala pang 2 years pa lang na-reach na namin yung 800k na kilometer sa truck. So yun, kaya marami talaga akong napulot kay paring Ray. So tapusin natin to, tiklopin natin tong tarp, then i-drop natin tong mga angle bars sa kabilang side. Okay? Dito solo lang natin lahat, walang helper. May nagtanong nga pala, yung salary na yun na neto, labas na ba raw yung tax, food, iba pa. So labas lang doon yung tax, insurance, lahat. Pero yung food, accommodation, walang libre dito sa Canada. Sagot na natin yon. Kaya hindi lang porket sumahod tayo ng 150 to 250, malinis na yon. Kailangan pa rin natin bumili ng pagkain. Hindi katulad sa Middle East na libre pagkain doon dahil may miss hall kami doon. Then cellphone bills. Pero kung wala pang pamilya, mas maganda sa truck kayo mag-stay dahil libre. Wala lang accommodation, sa truck ang pinakabahay namin. Pero kung mangungupahan kayo sa labas, napakamahal guys. Swerte na kung may makita pa kayo ng $500 kwarto lang. Yun, yun ang tanong ni ano kung labas sa lahat yun. Tsaka wag nyo i-expect ha, hindi porkit nakarating kayo ng Canada, iyayaman ka agad kayo. Pagsisikapan pa rin natin, paghihirapan pa rin natin ang lahat. Tulad nito, pagtatrabahoan natin. Dahil wala tayong basic salary dito ha. Pero lahat itong ginagawa namin, with pay ito. May bayad yung tarping, loading, tsaka unloading may bayad. Ito, may bayad kami $120 tarp tsaka untarp. Fix na yun, kahit ilang beses ka mag-tarp sa load mo, fix na yun ang bayad. So tapusin na natin to. Basta yun ha, huwag kayong expect na sa atin pa rin ang pag-asenso. Depende sa atin kung paano natin i-handle yung pera. Marami tayong pangarap, mas maraming malaki sweldo, mas maraming gastusin. 'Di ba? Kasi lumalaki ang pangarap natin, malaki sweldo, lumalaki rin ang pangarap natin. Kaya tapusin natin 'to. Yeah, Filipino Truckers Pro, laging handa, hindi pogi ang takbo. Let's go! Ako si Jesse, steady lang sa biyahe, laging alert kahit gaano kalayong city. Hindi lang trabaho to, estilo ng buhay. Tiwala, respeto, yan ang aking alay. Kasama ko sa truck, dasal, kape at plano. Tuloy lang kahit mag-isa minsan sa kalsada ko. Tuloy lang ang biyahe, takbong bogi lang kahit saan okay. Ngiti sa daan walang sablay, truck ko'y matatag, puso ko'y tunay. Tuloy lang ang biyahe, kalma lang kahit traffic o delay. Kaibigan, ang makasama sa tagumpay. Tuloy lang, pogi ang drive. Tropa sa radyo, Exercise. habang gabi, Magandang alalay exercise sa to. kapwa, walang iwanan pare. So ito na yung load natin guys oh. 3 kadena, dalawa.
Yan ang pag-secure. Then dito, puno naman na siya ng strap kasi angle bar siya. So punta muna tayo sa kabilang side ng building. Doon natin ibaba yung angle bar habang nag-unload siya. Punta tayo sa kabilang side. Habang nag-unload daw siya. Malaki tong compound na to eh. Malaki. Malaki din doon sa kabila pero mas malaki pala ito. Kala ko maliit lang. Dahil hanggang doon, no. So sinalubong na tayo ng forklift. Sunod na lang daw ako sa kanya. Yan. Kung saan i-unload. Siguro baka dito or kabilang side nga talaga. Dito lang daw tayo. Ayan. Lamok. Hindi, marami yan. Sa Hinton nga ako makarga eh. Ano ba? Nagaling sa Skaton ba? Ayaw nga pala, no? Eh, dito malapit lang. Or pwede rin Flying J White Court. Ayaw nga. No? Konti lang diferensya nun eh. Wala pang 1 kilometer yan eh. Sa White Court na pala. Sige, salamat pre ha, sa ano. Si paring Ray. Kabatch ko dumating dito yan. Hanggang ngayon nandito pa kami. More than 12 years na kami dito. Sa Kelsey. Dito na nagkaputibok. Dito na putibuk namin. Sa kanya ko lahat nakuha yung mga idea ng securement. Kasi matagal ka sa EI, no pre? Tagal din sa pier. Matagal din sa pier. Ako sa Skyway ako pero maraming helper eh. Yung pag-secure, hindi ko gaano kabisado eh. Marami ako nakuha sa kanyang idea. So sa mga bago pa, huwag kayong mahiya magtanong. Dahil ako ng tanong sa kanya. Ingat pre ah. Okay. Ay nga pala. So ang biyahe niya, Slave Lake. Aywan ko lang kung saan ako. Sigurado Slave Lake yan kasi Edmonton eh. Wala ibang pick-upan dito. Slave Lake din papunta ng BC. Dapat Calgary. Next wife. Ayun nga eh. Pabalik agad eh. Sakto sana yan. Round trip. Pabalik na naman Regina eh, no? Kaya naman. Pangit pag yung... Sandre. Hindi. O pwede Sunday pa. Kaya lang, lampas lang pag Winnipeg lang madalas yun. Kaya yung... Pangit yung pag yung... Ano yan? Yung... Enviropor? Hindi, hydrant. Hydrant. Paano mo papuntang busy rin yun. Busy yun eh. So yan, antay lang namin yung papel. So hanggang dito na lang tayo guys. Ingat-ingat. At takbong pogi lang.